Nang pumanaw ang aking asawa, minana ng anak kong babae ang bahay at 350 milyon. Ang tanging napunta sa akin ay isang lumang kubo. Pagkatapos, pinalayas niya ako sa bahay at sinigawan ng, "Doon ka na tumira sa mga baboy, matandang pulubi." Makalipas ang ilang araw, ang natuklasan ko sa kubo na iyon ay ikinagulat niya. "Masaya akong nandito kayo. Sundan ninyo ang aking kwento hanggang sa dulo at mag-iwan ng komento kung saang lungsod kayo nanonood. Sa ganoong paraan, makikita ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking kwento." Ang pangalan ko ay Josie at ako ay 56 na taong gulang. Sa loob ng 30 taon, akala ko ay kilala ko ang aking pamilya. Akala ko may halaga ang pagmamahal at katapatan, hanggang sa araw na namatay ang aking asawa at natuklasan ko kung gaano ako nagkamali. Ang pagbasa ng huling habilin ay ginanap sa opisina ni Atty. Morales, isang matandang abogado na may salamin sa mata na laging dumudulas sa kanyang ilong habang nagbabasa ng mga dokumento. Nakaupo ako sa isang gastadong silyang katad, magkadaop ang mga kamay sa aking kandungan, sinusubukang kontrolin ang aking kaba. Katabi ko ang anak kong si Angela, nakasuot ng mamahaling itim na damit na hindi ko matanda ang nakita kong suot niya noon. Matigas ang kanyang tindig, puno ng pag-aabang. "Sige, simula," ni Atty. Morales, sabay tikim. Ipapatuloy ko na ang pagbasa sa mga huling habilin ni Roberto Matheus. Kumakabog ang puso ko. 25 taon kaming kasal ni Roberto. Magkasama naming itinaguyod ang aming buhay, tahanan at kinabukasan. Natural, inakala kong hahatiin ng pantay ang lahat, o marahil ay mas malaki ang mapupunta sa akin, lalo na't may matagumpay ng karera si Angela bilang abogado. Sa aking mahal na asawa, si Josie, basa ni Morales, at napaayos ako ng upo. Iniiwan ko ang kubo sa kalsada ng Pine Creek, kasama ang lahat ng nilalaman nito. Kumunot ang noo ko. Ang kubo ay isang luma at sira-sirang istruktura na minana ni Roberto mula sa kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Hindi namin ito inasikaso dahil napakaraming kailangang ayusin. Sa aking pinakamamahal na anak, si Angela, patuloy ni Morales, iniiwan ko ang bahay ng pamilya sa Calle Maple, lahat ng bank accounts, mga investment, at ang kabuuang halaga na 350 milyon. Huminto ang mundo ko. 350 milyon. Ang bahay kung saan ako nanirahan sa loob ng 25 taon. Lahat ng aming pinaghirapan. Nakuha ni Angela ang lahat at ako. Isang kubo na halos guguho na. Siguradong may pagkakamali, bulong ko, halos hindi marinig ang aking boses. Humarap sa akin si Angela na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Walang pagkakamali, ma, alam ni Papa ang ginagawa niya." Tumingin sa akin si Atty. Morales na may halong awa. "Malinaw po ang mga nakasaad dito, Ginang Matheus. Naging tiyak po ang inyong asawa sa kanyang mga habilin." Umalis kami sa opisina ng walang imikan. Ang sikat ng araw ng Abril ay tila napakaliwanag, halos malupit. Sa biyahe pa uwi, hindi nagsalita si Angela, ngunit ramdam ko ang kanyang kasiyahan na bumabalot sa kanya na parang init mula sa isang pugon. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan tulad ng ginagawa ko sa loob ng maraming dekada, sa wakas ay nagsalita si Angela. "Ma, kailangan nating mag-usap tungkol sa titirhan mo." Ibinaba ko ang kutsilyo sa sangkalan. "Anong usapan?" "Well, bahay ko na ito ngayon at sa totoo lang, tingin ko oras na para magkaroon ka ng sarili mong lugar." Tinitigan ko siya, naghihintay ng anumang senyales na nagbibiro siya. "Angela, ito ang naging tahanan ko sa loob ng 25 taon. Dito ko binuo ang buhay ko kasama ang papa mo." "Wala na si Papa," malamig niyang sabi. "At akin na ang bahay na ito. Mayroon ka namang kubo." "Walang kuryente ang kubo, Angela. Walang tubig. Bumabagsak na ang bubong." Nagkibit-balikat siya na para bang mga walang kwentang bagay lang ang mga problema ko. "Kung ganoon, kailangan mo itong ayusin, hindi ba? Ayokong maging pangit ang usapang ito. Binibigyan kita ng 1 linggo para mag-impake ng mga gamit mo." Para akong sinampal. 1 linggo. 1 linggo, ulit niya, at saka idinagdag na may malamig na ngiti. "Isipin mo na lang na isa itong pagkakataon para maging independent ka. Ma, di ba sabi mo noon gusto mo ng mas maraming oras para sa sarili mo?" Ang sumunod na mga araw ay puno ng pagkalito at sakit.
Inimpact ko ang aking mga personal na gamit, ang mga litrato ng pamilya, at ang mga damit na kasya sa 2 maleta. Binantayan ni Angela ang lahat na parang isang lawin, tinitiyak na wala akong makuhang anumang itinuturing niyang mahalaga. Sinubukan kong kunin ang set ng pinggan na bigay ng nanay ko, pero sabi niya, regalo yan kay mama na kasama sa bahay na ito. At ngayon, parte na yan ng mana ko. Sa huling araw, habang isinasakay ko ang aking mga maleta sa luma kong kotse, lumabas si Angela ng bahay. Nakasuot siya ng bagong damit at alahas na hindi ko na makilala. Sana maintindihan mo, hindi ito personal, ma, sabi niya, ngunit taliwas ang sinasabi ng kanyang tono. Malinaw na may mga dahilan si Papa kung bakit niya ito ginawa. At ano sa tingin mo ang mga dahilang iyon, tanong ko, bahagyang nanginginig ang boses. Lumapit si Angela, at sa isang saglit, inakala kong sa wakas ay magpapakita siya ng kaunting habag. Sa halip, tumigas ang kanyang ekspresyon. Siguro, sa wakas ay napagtanto niyang pabigat ka lang noon pa man. Laging umaasa sa kanya, hindi naman talaga nag-aambag. Siguro gusto niyang siguraduhin na ako, na may narating sa buhay, ang makakakuha ng nararapat sa akin. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang mga bala. Angela, isinakripisyo ko ang aking karera para palakihin ka. Iniwan ko ang aking trabaho para maging isang may bahay dahil iyon ang gusto ninyo ng papa mo. Walang pumilit sa'yo, ma, mga desisyon mo yan. Sumakay ako sa kotse na nanginginig ang mga kamay. Nakatayo si Angela sa driveway, pinapanood akong paalis mula sa nag-iisang tahanan na kinilala ko bilang isang may asawa. Pagdating ko sa kubo, palubog na ang araw. Ang istruktura ay mukhang mas masahol pa kaysa sa natatandaan ko. Natutuklap ang pintura. May mga basag na bintana. At ang mga baitang ng beranda ay delikadong lumulubog. Pero ito na lang ang mayroon ako. Nang unang gabing iyon, nakahiga sa sahig sa isang lumang kumot, nakatitig sa mga bituin sa butas ng bubong, umiyak ako na parang hindi pa ako umiyak mula noong bata ako. Hindi lang dahil sa pagkawala ng aking tahanan, kundi dahil sa pagkawala ng anak na akala ko ay kilala ko. Paano kami napunta sa ganito? Paano naging ganito kalupit ang maliit na batang pinalaki ko, na minahal ko ng walang kondisyon? Ngunit habang natutuyo ang mga luha sa aking mga pisngi at napapalibutan ako ng tahimik na kakahuyan, isang maliit na kislap ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib. Hindi ito galit. Hindi pa. Ito ay determinasyon. Kung akala ni Angela ay susuko ako, kung akala niya ay masisira ako, nagkakamali siya. Wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa akin sa luma at tila walang silbing kubo na iyon. Wala siyang ideya na malapit nang magbago ang aking buhay magpakailanman. Ang mga unang araw sa kubo ang pinakamahirap sa aking buhay. Walang kuryente, kaya umasa ako sa mga kandila at isang lumang flashlight na nakita ko sa isang maalikabok na drawer. Walang tubig, kaya kailangan kong maglakad ng kalahating kilometro, patungo sa isang balon na gumagana pa, bit-bit ang mga balde na tila pabigat ng pabigat araw-araw. Ang aking mga kamay, na dati sanay sa ginhawa ng buhay sa syudad, ay puno na ngayon ng mga paltos at sugat. Ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa emosyonal na pasanin. Sa ikatlong araw, tumawag ang kapatid kong si Linda. Kakaiba ang kanyang boses, malayo. Josie, totoo ba ang mga sinasabi ni Angela? Ano ang sinasabi niya? Tanong ko, kahit na may parte sa akin na alam na ang sagot. Sabi niya, inatake mo raw ang abogado noong binasa ang huling habilin. Na nagsisigaw ka at gumawa ng eksena dahil hindi raw sayo iniwan ang lahat ng pera. Naramdaman kong bumigat ang telepono sa aking kamay. Linda, kasinungalingan yan. Hindi ko kailanman gagawin yon. Sabi rin niya, ginugulo mo raw siya, humihingi ng pera, at nagbabantang kukuha ng abogado para kontrahin ang habilin. Isang malaking kasinungalingan yan, basag ang boses ko. Linda, kapatid mo ako. Mas kilala mo ako kaysa dyan. Nagkaroon ng mahaba at masakit na katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko, Josie. Mukhang sobrang apektado si Angela noong tumawag siya. Sabi niya, natatakot daw siya sa'yo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa bulok na sahig na kahoy ng kubo at umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Hindi lang kinuha ni Angela ang aking tahanan. Sistematiko niyang sinisira ang lahat ng iba ko pang relasyon.
Kinabukasan, kinansela ng hipag kong si Margarita ang aming nakagawi ang pananghalian tuwing Biyernes. Sa tingin ko, mas mabuti kung bibigyan mo muna ng oras ang sarili mo, Josie, para makapag-isip-isip. Sumunod naman ang pinsan kong si Sarah, na parang kapatid ko na. Sabi ni Angela, malakas ka raw uminom simula nang mamatay si Roberto. Baka kailangan mo ng tulong. Bawat tawag sa telepono ay isang saksak sa likod. Maingat na binuo ni Angela ang isang kwento kung saan ako ang kontrabida, ang sakim at desperadong biyuda na hindi matanggap na hindi siya pinagkatiwalaan ng sarili niyang asawa sa kanyang kayamanan. Isang linggo pagkatapos kong lumipat sa Kubo, dumating si Angela sa aking pintuan. Dumating siya sakay ng isang bagong-bagong pulang BMW, nakasuot ng coat na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking kotse. Hi, ma, sabi niya na may peking ngiti. Dumaan lang ako para tingnan kung kumusta ka na. Tiningnan ko siya sa likod ng sirang screen door, sinusubukang iproseso ang kanyang presensya. Anong kailangan mo, Angela? Hindi ba't pwedeng bisitahin ng anak ang sarili niyang ina? Tumawa siya, ngunit hungkag ang tunog. Wow, mukhang basurahan ka talaga itong lugar na to, ano? Tingnan mo yung mga basag na bintana at yung bubong. Diyos ko, dito ka ba talaga nakatira? Wala akong pagpipilian. Well, mukhang kailangan mo na lang pagtiyagaan. Lumapit siya at ibinaba ang kanyang boses. Alam mo, ma, kinakausap ko ang pamilya tungkol sa'yo. Nanlamig ang aking sikmura. Ano ang mga sinasabi mo sa kanila? Ang katotohanan lang. Na naging napakapait mo simula noong pagbasa ng habilin. Na hindi mo matanggap ang desisyon ni Papa. Na gumagawa ka ng mga napakapangit na komento tungkol sa akin. Angela, hindi yan totoo at alam mo yan. Nagkibit balikat siya. Ang persepsyon ay realidad, ma. At ang persepsyon ay hindi mo kinakaya ng maayos ang iyong pagluluksa. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan, ngunit huminto at lumingon. At ma, nabanggit ni Linda na baka subukan mong kontrahin ang habilin. Para lang malaman mo, ang pinakamahusay na abogado sa buong probinsya ang kinuha ni Papa. Lahat ay legal at walang butas. Kung susubukan mo, mas lalo ka lang mawawalan ng pera. Pagkaalis niya, matagal akong nakatayo sa sirang pintuan na iyon, pinapanood ang kanyang sasakyan na mawala sa daang lupa. Ang katotohanan ng aking sitwasyon ay tumama sa akin na parang isang avalanche. Hindi lang ako nawala ng tahanan at pamilya, sistematikong sinira ni Angela ang aking reputasyon. Nang gabing iyon, habang sinusubukan kong tagpian ang isa sa mga basag na bintana gamit ang duct tape at karton, nagnilay-nilay ako sa nakalipas na 25 taon. Ganoon ba talaga ako kasamang ina, kasamang asawa? Naalala ko noong 8 taong gulang si Angela at nagkapulmonya. 3 gabi akong diretsong nagbantay sa ospital, natutulog sa isang hindi komportabling upuan, hawak ang kanyang kamay. Naalala ko ang lahat ng school plays na dinaluhan ko, lahat ng science projects na tinulungan ko, lahat ng gabing nagpuyat ako para hintayin siyang umuwi noong teenager siya. Naalala ko noong nawala ng trabaho si Roberto noong 1998 at bumalik ako sa pagtatrabaho bilang sekretarya para itaguyod ang pamilya. Naalala ko kung paano ko iniwan ang trabahong iyon nang makahanap siya ng mas magandang trabaho dahil sabi niya, mahalagang may isang taong nasa bahay para kay Angela. May kahulugan ba ang mga bagay na iyon sa kanya? May kahulugan ba ang mga iyon kay Angela? Tila wala. 2 linggo pagkatapos kong lumipat, dumalaw ang aking pinakamalapit na kapitbahay, si Mang Nestor. Siya ay isang matandang lalaki na matagal nang kilala si Roberto. Josie, sabi niya, sabay tanggal ng kanyang sombrero. Nakikiramay ako sa pagpanaw ni Roberto, at mas lalo akong nalulungkot sa nangyayari sa iyo. Salamat po, Mang Nestor. 40 taon na akong nakatira dito, patuloy niya. At alam ko ang halaga ng lupang ito. Matalinong tao ang asawa mo, napakatalinong tao. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin noon, ngunit nanatili sa akin ang kanyang mga salita. Sa pagtatapos ng aking 2 buwan sa Kubo, nabawasan ako ng 15 libra. Ang aking mga kamay ay kalyo-kalyo at magaspang. Nawala ang kintab ng aking buhok at may mga bagong linya na lumitaw sa paligid ng aking mga mata. Ngunit mayroon pang iba. May isang tigas sa aking tingin na wala doon dati. Isang umaga,
habang nagwawalis ng mga basura sa beranda, nakakita ako ng isang kakaibang susi na bahagyang nakabaon sa ilalim ng ilang maluwag na tabla sa sahig. Kakaiba ito sa lahat ng susing nakita ko, mabigat at masalimuot ang disenyo. Itinaas ko ito sa sikat ng araw, pinapaikot-ikot sa aking mga daliri. Anong pinto ang binubuksan ng susing ito? Sa isang kubo kung saan akala ko ay alam ko na ang bawat sulok, may natagpuan akong isang bagay na ganap na bago. Nang gabing iyon, habang kumikislap ang mga kandila sa paligid ko at humuhuni ang kakahuyan sa labas, mas sinuri kong mabuti ang susi. Mayroon itong maliliit na nakaukit na mga simbolo na hindi ko maintindihan at may nagsasabi sa akin na hindi ito ordinaryong susi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng iba maliban sa kawalan ng pag-asa o kalungkutan. Ito ay pagkausisa. At sa ilalim ng pagkausisang iyon ay may isang bagay na mas mapanganib. Pag-asa. Hindi ko pa alam noon na ang maliit na tansong susi na ito ang magbabago sa lahat. Hindi ko alam na ang aking buhay sa pagkatapon ay malapit nang magbago sa isang bagay na ganap na naiiba. Isang bagay na magbibigay kay Angela ng isang sorpresa na hindi niya inaasahan. Ang aking obsesyon sa susi ay tumagal ng ilang araw. Dala-dala ko ito sa aking bulsa habang ginagawa ko ang mga pang-araw-araw na gawain para mabuhay. Nag-ipon ng panggatong, kumukuha ng tubig, sinusubukang tagpian ang mga butas sa bubong. Gabi-gabi, sa liwanag ng kandila, sinusuri ko ito, sinusubukang alamin ang layunin nito. Ang mga nakaukit na simbolo ay mukhang pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko na sila nakita dati. Napakaliit at delikado, na para bang gawa ng isang dalubhasang manggagawa. Ang susi mismo ay mabigat, gawa sa isang metal na hindi mukhang ordinaryong tanso. Sa ika-4 na araw pagkatapos itong matagpuan, nagpasya akong suriin ang kubo ng mas sistematiko. Sa mga buwan na nanirahan ako roon, masyado akong abala sa pag-survive para mag-explore. Ngayon, na may susi bilang aking motibasyon, nagsimula akong maghanap ng anumang kandado, kompartimento, o taguan na maaaring tumugma. Nagsimula ako sa basement, isang mamasa-masa at puno ng sapot na espasyo na iniiwasan ko hanggang ngayon. Gamit ang aking flashlight at panibagong determinasyon, bumaba ako sa mga hagdanang kahoy na umuugong sa ilalim ng aking bigat. Mas malaki ang basement kaysa sa inaasahan ko, umaabot sa ilalim ng buong istruktura ng kubo. Ang mga pader ay magaspang na bato at ang sahig ay siksik na lupa. Sa isang sulok, may isang tumpok ng mga luma at maalikabok na kahon. Sa isa pa, may mga kinakalawang nakasangkapan na nakasabit sa mga kawit sa pader. At doon ko ito nakita. Isang maliit na pintong metal na nakalagay sa likurang pader, halos natatago sa likod ng isang lumang estante. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso habang papalapit ako. Ang pinto ay may maliit at detalyadong kandado na may parehong nakaukit na mga simbolo na nakita ko sa susi. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ko ang susi mula sa aking bulsa at ipinasok ito sa kandado. Eksakto ang sukat. Umikot ang mekanismo na may mahinang kiklik sa kabila ng mga taon na marahil itong nakasara. Bumukas ang pinto at nagbunyag ng isang maliit na espasyo, parang isang safe na nakapaloob sa pader. Sa loob, may isang makapal na manila envelope at isang mas maliit na kahon na metal. Maingat kong kinuha ang parehong bagay at bumalik sa itaas, ang puso ko'y kumakabog sa halo-halong pag-asa at takot. Pagdating sa itaas, sa pinakamaliwanag na lugar na kaya kong hanapin, binuksan ko muna ang sobre. Naglalaman ito ng mga legal na dokumento na hindi ko naintindihan noong una. Mga titulo ng lupa, mga mapa at mga papel na may opisyal na selyo ng gobyerno. Ngunit habang mas maingat kong binabasa, gamit ang isang magnifying glass na natagpuan ko sa isa sa mga drawer, nagsimula kong maintindihan kung ano ang hawak ko. Ito ay mga karapatan sa mineral, mga karapatan sa pagmimina para sa buong ari-arian kung saan nakatayo ang kubo. At hindi lang para sa maliit na lot na nakikita ko, kundi para sa 200 ektarya ng kagubatan na umaabot hanggang sa mga burol. Bumilis ang aking paghinga habang binabasa ko ang mga dokumento. Ayon sa mga papeles, na nagmula pa noong 1920, pag-aari ng pamilya ni Roberto ang mga karapatan sa mineral sa lupang ito sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit mas mahalaga, may isang kamakailang ulat sa heolohiya na may petsang 2 taon lamang bago mamatay si Roberto. Ipinahiwatig ng ulat ang malalaking deposito ng mataas na kalidad na quartz, pati na rin ang mga potensyal na ugat ng mga semi-precious stones.
Ngunit ang nag-iwan sa akin na halos hindi makahinga ay ang huling pahina, isang alok ng pagbili mula sa isang kumpanya ng pagmimina para sa mga karapatan sa pagkuha, 270 milyon. Ang alok ay ginawa 6 na buwan bago mamatay si Roberto, ngunit ayon sa isang sulat kamay na tala sa gilid, tinanggihan niya ito. Hihintayin ko ang tamang panahon, isinulat niya sa kanyang pamilyar na sulat kamay. Nanginginig ng husto ang mga kamay ko, binuksan ko ang mas maliit na kahon na metal. Sa loob ay may isang selyadong liham na may pangalan kong nakasulat sa sulat kamay ni Roberto. Pinakamamahal kong Josie, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang natagpuan mo na ang iniwan ko para sa iyo. Sana hindi naging masyadong malupit si Angela, ngunit sa pagkakakilala ko sa kanyang ugali, malamang ay naging ganoon nga siya. Kinailangan kong huminto sa pagbabasa para punasan ang mga luhang nagsimulang tumulo sa papel. Alam kong nagtataka ka kung bakit ko ginawa ang mga bagay sa ganitong paraan, patuloy ng liham. Kung bakit ko ibinigay ang bahay at ang pera kay Angela, habang iniiwan sa iyo ang kubo na ito na tila walang halaga. Simple lang ang sagot. Kilala kita, Josie. Alam ko ang iyong lakas, ang iyong katatagan, ang iyong kakayahang mabuhay at umunlad kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Si Angela ay hindi kailanman kinailangang lumaban para sa anumang bagay. Ibinigay natin sa kanya ang lahat sa isang pilak na plato. At natatakot akong ginawa siyang isang taong hindi ko na makilala. Isang taong sakim, mapanlin lang at walang tunay na habag sa iba. Kung iniwan ko ang lahat sa iyo ng direkta, makakahanap siya ng paraan para kunin ito mula sa iyo, legal man o hindi. Humihingal ako habang patuloy na nagbabasa. Pero ikaw, mahal ko, mayroon kang isang bagay na hindi kailanman magkakaroon si Angela. Tunay na lakas ng loob. Alam kong kung may sinumang makakaligtas sa kubo na iyon ng sapat na katagalan para mahanap ang kayamanang ito, ikaw iyon. Ituring mo itong isang huling pagsubok, isang pagsubok na hindi kailanman maipapasa ni Angela. Ang mga karapatan sa minera sa ari-ariang ito ay higit na mas malaki ang halaga kaysa sa bahay at perang iniwan ko kay Angela. Ngunit higit pa riyan, ito ang iyong kalayaan, iyong kasarinlan, iyong pagkakataong mamuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa sarili mong mga tuntunin nang hindi umaasa sa sinuman. Mayroon pang mga dokumento sa safety deposit box sa bangko na nakarehistro sa iyong pangalan. Ang numero ng box ay nasa likod ng liham na ito. Gamitin mo ito ng matalino. Minahal kita sa lahat ng ating mga taon na magkasama, Josie. Patawad kung idinaan kita sa pagsubok na ito, ngunit alam kong sapat ang iyong lakas para malampasan ito. Ngayon, mabuhay ka. Mabuhay ka para sa ating dalawa. Sa dulo ng liham ay may isang numero, 247. Matagal akong nakaupo sa sahig ng kubo, paulit-ulit na binabasa ang liham. Inorkestra ni Roberto ang lahat ng ito. Ang habilin na tila napakalupit, napaka-hindi makatarungan, ay sa katunayan ang kanyang paraan para protektahan ako mula kay Angela, habang binibigyan din ako ng isang bagay na hindi niya kailanman magagalaw. Ngunit may isa pang bagay sa kanyang mga salita na nagparamdam sa akin ng halo-halong pagmamahal at sakit. Kilala niya ako ng sapat para malaman na malalampasan ko ang pagsubok na ito. Ngunit kilala rin niya si Angela ng sapat para malaman na ipagkakanulo niya ako. Gaano katagal na niyang alam na kaya ng aming anak ang ganoong kalupitan? Kailan niya nakita ang pagkatao nito? Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako nakaramdam ng desperasyon. Hindi ako nakaramdam na pinabayaan o pinagtaksilan. Nakaramdam ako ng isang bagay na nakalimutan ko ng maramdaman, kapangyarihan. Akala ni Angela ay winasak niya ako. Akala niya ay nanalo siya. Akala niya ay sa wakas ay natanggal na niya ang ina na itinuturing niyang pabigat. Ngunit wala siyang ideya kung ano talaga ang kanyang minana. Wala siyang ideya na ang kanyang kalupitan ay eksakto ang pagsubok na inaasahan ni Roberto na mabibigo siya. Kinabukasan, nagmaneho ako papunta sa bangko sa bayan. Ang safety deposit box 247 ay naglalaman ng mas marami pang dokumento, kabilang ang mga na-update na ulat sa heolohiya at mga sulat mula sa 3 magkakaibang kumpanya ng pagmimina. Lahat ay interesado sa mga karapatan sa pagkuha. Ang pinakabagong alok na may petsang 1 linggo bago mamatay si Roberto ay para sa 410 milyon. Habang nagmamaneho pabalik sa kubo, hindi ko maiwasang isipin si Angela, marahil ay nasa bahay na dati ay sa akin,
ginagastos ang perang akala niya ay kanyang malaking tagumpay. Hindi niya alam na ang kanyang ina, ang babaeng tinrato niyang parang basura, ay naging isang milyonarya. Ngunit hindi pa ito ang oras para sa pagbubunyag. Una, kailangan kong magpasya kung paano ko eksaktong gagamitin ang bagong kapangyarihang ito. Isang bagay ang sigurado, lubhang minamaliit ni Angela ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay isang tahimik na investigasyon. Nagpasya akong huwag gumawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Naging metikuloso si Roberto sa kanyang pagpaplano at magiging kasing ingat din ako sa aking pagpapatupad. Una, nakipag-ugnayan ako sa ibang abogado, isa sa susunod na bayan na hindi kilala si Angela. Si Attorney Reyes ay isang matandang lalaki na dalubhasa sa mga karapatan sa mineral at transaksyon sa lupa. Nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento, nagliwanag ang kanyang mga mata sa propesyonal na interes. Ginang Matthews, sabi niya, inaayos ang kanyang salamin para mas makita ang mga papel. Ito ay pambihira. Napakakumpleto ng dokumentasyon ng inyong asawa. Ang mga karapatang ito sa mineral ay lehitimo at ganap na hiwalay sa anumang iba pang mana. Ano po ang eksaktong ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito na kahit na minana ng inyong anak ang bahay at ang pera, ang mga karapatang ito sa mineral ay ganap na independyente. Partikular itong nakapangalan sa inyo at hindi maaaring questionin o angkinin ng sinuman. Nakaramdam ako ng malaking ginhawa. At ang mga alok mula sa mga kumpanya ng pagmimina? Ngumiti si Reyes. Lahat lehitimo. Sa katunayan, kilala ko ang dalawa sa mga kumpanyang ito. Mayroon silang mahusay na reputasyon. Ngunit, Ginang Matthews, bago kayo gumawa ng anumang desisyon, inirerekomenda kong kumuha kayo ng isang independenteng pagsusuri sa heolohiya. Ang mga presyo para sa semi-precious stones ay tumaas ng malaki sa mga nakaraang taon. Sinunod ko ang kanyang payo at kumuha ako ng isang independenteng heologo para gumawa ng sarili niyang pagsusuri sa ari-arian. Si Martin Reyes ay isang lalaki sa kanyang 50 na may kulay abong balbas at mga matang nagniningning sa tuwa kapag pinag-uusapan ang mga bato at mineral sa loob ng 3 araw. Pinanood ko siyang maglakad sa aking ari-arian na may mga kakaibang kagamitan, kumukuha ng mga sample at nagsusukat. Ipinagpatuloy ko ang aking pang-araw-araw na gawain, pinapanatili ang imahe ng isang abandonadong babae na nagpupumilit mabuhay sa isang sirang kubo. Samantala, nagsimula akong masusing obserbahan ang kilos ni Angela. Hindi mahirap makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya sa isang maliit na bayan. Nag-uusap ang mga tao, lalo na sa post office at sa palengke. Ang narinig ko ay nakakagulat, bagaman marahil ay hindi na dapat. Yang si Angela Matthews, waldas kung gumastos ng pera, bulong ni Aling Nena sa pila sa palengke. 3 bagong sasakyan ang binili sa loob lang ng 1 buwan. 3. At yung biyahe niya sa Europa na pinaplano niya, dagdag ng kanyang kaibigan. 2 buwan sa pinakamagagandang hotel, siguradong malaki ang gastos doon. Yung pamangkin ko nagtatrabaho sa alahasan sa bayan, patuloy ni Aling Nena. Sabi niya, 4 na beses nang pumunta doon si Angela, bumibili ng mga kwintas at pulseras na mas mahal pa sa taunang sahod ko. Nakinig ako sa mga usapang ito na may lumalaking pagkamangha. Ginagawa ni Angela ang eksaktong hinulaan ni Roberto, winawaldas ang pera ng walang iniisip para sa hinaharap. 1 linggo pagkatapos, ibinigay sa akin ni Icky Reyes ang kanyang ulat. Mas malapad pa ang kanyang iti kaysa dati. Ginang Matthews, ang inyong ari-arian ay isang literal na kayamanan. Malawak at mataas ang kalidad ng mga deposito ng quartz, ngunit hindi iyon ang pinaka-exciting na bahagi. Ano pa po ang inyong natagpuan? Amethyst. Maraming gem quality amethyst. At may mas maganda pa. Green tourmaline. Ang mga spesimen na nahanap ko ay nagpapahiwatig ng malalaking deposito. Wala akong masyadong alam tungkol sa mga mahahalagang bato, ngunit ang ekspresyon ni Icky Reyes ay nagsasabi sa akin na ito ay maganda. Napakaganda. Anong klaseng halaga po ang pinag-uusapan natin, tanong ko. Sa konserbatibong tantya, masasabi kong ang mga karapatan sa pagkuha ay maaaring nagkakahalaga sa pagitan ng 580 milyon at 870 milyon. Posibleng mas mataas pa kung ang mga deposito ng tourmaline ay kasing lawak ng aking hinala. 870 milyon, higit sa doble ng minana ni Angela.
At iyon ay isang konserbatibong pagtantiya pa lamang. Nang gabing iyon, habang kumakain ako ng aking simpleng hapunan sa liwanag ng kandila, hindi ko maiwasang mapangiti. Alam na alam ni Roberto ang kanyang ginagawa. Ginawa niyang pinakadakilang tagumpay ng aking buhay ang aking tila kahihiyan. Ngunit hindi doon natapos ang aking investigasyon. Nagsimula akong bigyang pansin ang mga aktibidad ni Angela, hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa estratehikong pagkausisa. Isang hapon, habang nasa bangko ako para sa ilang maliliit na transaksyon, narinig ko ang isang napaka-interesanting usapan. Nasa tabi kong bintana si Angela, at sapat na ang lakas ng kanyang boses para hindi ito marinig. Kailangan kong mag-transfer ng isa pang 2.7 milyon sa aking investment account, sabi niya sa teller. At kailangan ko rin ng impormasyon tungkol sa mga pautang laban sa aking mana. Mayroon akong ilang malalaking gastusin na darating. Mga pautang laban sa kanyang mana. Ibig sabihin, mas malaki na ang ginagastos niya kaysa sa perang madali niyang makukuha. Pagkaalis niya, naghintay ako ng ilang minuto bago lumapit sa parehong teller. Bata pa siya, marahil ay bago sa trabaho at tila medyo natataranta. "Excuse me," sabi ko sa aking pinakamaternal na boses, "hindi ba't ang babaeng kadarating lang ay si Angela Matheus? Sa tingin ko'y kamag-anak ko siya." Ay opo, naging abala po si Ginang Matheus kamakailan sa lahat ng kanyang transaksyon. Mga transaksyon? Well, hindi ko po dapat pag-usapan ang negosyo ng ibang customer, sabi niya. Ngunit pagkatapos ay yumuko siya na parabang magbabahagi ng isang juicy na chismis. Pero sa ating dalawa lang po, hindi pa ako nakakita ng taong gumastos ng pera ng ganoon kabilis. Malalaking withdrawal halos araw-araw. Ito ay mahalagang impormasyon. Hindi lang ginagastos ni Angela ang pera ni Roberto. Ginagastos niya ito sa isang hindi napapanatiling bilis. Ilang gabi pagkatapos, habang sinusuri ko ang mga dokumento ni Roberto sa hindi ko na mabilang na pagkakataon, may nakita akong hindi ko napansin noon. Isang maliit na tala na nakasulat sa gilid ng isa sa mga mas lumang ulat sa heolohiya. Si Angela ay walang pasensya para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Laging gusto niya ng agarang kasiyahan. Si Josie, sa kabilang banda, naunawaan ang halaga ng paghihintay sa tamang sandali. Naunawaan ni Roberto ang aming anak ng higit pa sa aking inaakala. Nakita niya ang kanyang mapusok na kalikasan, ang kanyang pangangailangan na magkaroon ng lahat kaagad, at ginamit niya ang kahinaang iyon laban sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya akong mamasyal sa bayan. Ilang linggo na akong hindi umaalis sa ari-arian maliban sa mga pangangailangan. Ngunit ngayon, curious akong makita kung paano pinangangasiwaan ni Angela ang kanyang bagong yaman. Natagpuan ko siya sa pinakamahal na tindahan ng damit sa bayan, sinusukat ang isang coat na marahil ay mas mahal pa kaysa sa ginastos ko sa mga damit sa nakalipas na 5 taon. "Ano sa tingin mo dito?" tanong niya sa saleswoman, umiikot sa harap ng salamin. "Para ito sa biyahe ko sa Paris sa susunod na buwan." "Ang ganda po sa inyo, Ginang Matheus," sagot ng saleswoman. "At mayroon po kaming sapatos na perpektong kapares." Mula sa aking posisyon sa likod ng isang rack ng mga scarf, napapanood ko si Angela nang hindi nakikita. Ang kanyang kilos ay nagsasabi ng lahat. Bumibili siya ng kompulsibo, pinipili ang pinakamahal na mga item nang hindi man lang nagtatanong ng presyo. Para siyang sinusubukang punan ang isang bagay na para bang ang pera ay maaaring punan ang isang puwang na hindi niya alam na mayroon siya. Nang umalis siya sa tindahan na may 3 malalaking bag, sinundan ko siya sa isang maingat na distansya. Ang kanyang susunod na hinto ay ang travel agency, kung saan gumugol siya ng mahigit 1 oras sa pagpaplano ng tila isang napakamarangyang bakasyon. Pagkatapos nito, pumunta siya sa opisina ng isang real estate agent. Sa bintana, nakikita ko siyang tumitingin sa mga brochure para sa mga bahay na malinaw na hindi niya kayang abutin kahit na sa kanyang mana. Ito ay kamangha-mangha at malungkot sa parehong oras. Kumikilos si Angela na eksaktong tulad ng isang taong nanalo sa loto at walang ideya kung paano pamahalaan ang biglaang yaman. Gumagawa siya ng mga mapusok na desisyon na hahantong sa kanya sa pinansyal na pagkawasak sa loob lamang ng ilang taon. Nang gabing iyon, pabalik sa aking kubo, gumawa ako ng ilang simpleng kalkulasyon. Batay sa aking mga naobserbahan at narinig, gumagastos si Angela ng humigit kumulang 2.7 milyon bawat buwan. Sa bilis na iyon,
ang kanyang 350 milyon ay tatagal lamang ng mas mababa sa 0 taon, at hindi pa kasama doon ang interes na malamang na naipon niya sa mga pautang. Tama si Roberto. Walang disiplina o karunungan si Angela para pangasiwaan ang tunay na yaman. Ngunit ako, mayroon. Habang kumikislap ang mga kandila sa paligid ko at bumubulong ang kagubatan sa kadiliman sa labas, gumawa ako ng desisyon. Oras na para simulan ang paggawa ng aking mga karapatan sa mineral na isang katotohanan. Ngunit gagawin ko ito sa aking paraan, sa aking mga tuntunin at kapag perpekto na ang panahon. Magkakaroon si Angela ng kanyang sorpresa. Ngunit una, darating muna ang kanyang pagbagsak. 6 na buwan pagkatapos lumipat sa Kubo, nagbago ang aking buhay sa mga paraang hindi ko kailanman naisip. Ibinenta ko ang mga karapatan sa mineral sa pinakamaasahang kumpanya ng pagmimina sa halagang 700 milyon pagkatapos ng isang maingat na negosasyon na nakakuha rin sa akin ng mga royalty sa hinaharap. Ngunit pinanatili kong simple ang aking buhay kahit sa panlabas. Patuloy akong nanirahan sa Kubo, bagaman ngayon ay mayroon na akong kuryente at tubig na maingat na inilagay. Mula sa labas, mukha pa ring sira-sira ang lugar, eksakto kung paano ito inaasahan ni Angela. Ngunit sa loob, gumawa ako ng mga banayad, ngunit makabuluhang pagpapabuti para sa aking kaginhawaan. Inayos ng aking abogado, si Attorney Reyes, ang lahat upang ang pera ay ganap na protektado at sari-sari. Mayroon akong sapat na pera para mabuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng aking buhay, at marami pang iba. Ngunit mas mahalaga kaysa sa pera ay ang pakiramdam ng kontrol na muli kong nakuha sa aking sariling pag-iral. Samantala, pinanood ko ang predictable na takbo ng buhay ni Angela. Ang aking mga source ng impormasyon sa bayan ay naging mas maaasahan habang nagsimulang tingnan ako ng mga tao nang may simpatya, ang kaawa-awang matandang babae na inabandona ng kanyang malupit na anak. Ang narinig ko ay eksakto kung ano ang aking inaasahan, ngunit nagulat pa rin ako sa bilis ng pagbagsak ni Angela. Ibinenta na niya ang 2 sa 3 kotseng binili niya, ipinaalam sa akin ni Aling Nena sa isa sa aming mga kaswal na pagkikita sa supermarket. At kinansela niya yung biyahe sa Europa na pinlano niya. Angela, sabi ko ng mahinahon, 6 na buwan na ang nakalipas, sinabi mo sa akin na doon na ako tumira sa mga baboy. Tinawag mo akong matandang pulubi. Ipinahiya mo ako sa harap ng patay mong ama. At pinalayas mo ako sa nag-iisang tahanan na kinilala ko. Alam ko, ma, alam ko. At labis akong nagsisisi. Kinuha mo ang mga litrato ng pamilya ko, ang mga damit ko, pati na ang set ng pinggan ng nanay ko. Sinabi mo na wala akong naiambag, na palagi akong pabigat. Bawat salitang sinabi ko ay parang sampal sa kanya. Nakikita ko ito sa kanyang mukha, kung paano siya napapangiwi sa bawat paalala ng kanyang kalupitan. At ngayon, patuloy ko, pumupunta ka rito sa kubo na ito na itinuring mong mababa, humihingi sa akin ng tulong. Sabihin mo sa akin, Angela, ano ang nagbago? Bigla na ba akong naging mabuting ina dahil kailangan mo ng pera? Hindi ma, hindi ganoon. Napagtanto ko ang ginawa ko. Nagkaroon ako ng oras para mag-isip, para makita kung paano ko tinrato ang nag-iisang taong laging nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Ang kanyang mga salita ay tila taos puso, at isang bahagi ko ang gustong maniwala sa kanila. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nagdusa sa katahimikan sa loob ng maraming buwan na napahiya at pinabayaan, ay naaalala ang sakit ng napakahusay. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa paninirahan dito, Angela? Tanong ko. Natutunan kong kaya kong mabuhay nang wala ka. Natutunan kong hindi ko kailangan ng pag-apruba ng sinuman para magkaroon ng halaga. Natutunan kong minsan, ang mga taong pinakamasakit sa atin ay ang mga taong hindi ito nararapat. Ma, please, babayaran kita. Kapag naayos ko ang aking mga problemang pinansyal, babayaran ko ang lahat ng ipahihiram mo sa akin, kasama ang interes. Anong pera ang ipambabayad mo sa akin, Angela? Mula sa mga narinig ko, halos naubos mo na ang buong mana mo. Ano ang nagpapaisip sa iyo na makakabayad ka ng utang na 23.2 milyon? Natahimik siya dahil pareho naming alam na wala siyang sagot. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana, tumingin sa kadiliman. Sa loob ng maraming buwan, inilarawan ko sa isip ang sandaling ito. Pinantasya ko ang araw na gagapang si Angela pabalik, nagmamakaawa para sa aking tulong. Sa aking mga pantasya,
Naging malupit ako, walang awa, pinatikim siya ng sarili niyang gamot. Ngunit ngayon na nandito na siya, nakikita siyang tunay na wasak at desperado. Ang aking mga damdamin ay mas komplikado kaysa sa aking inaasahan. Ma, ang kanyang boses ay nagmamakaawa ngayon. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman sayo, ngunit kung hindi ko makukuha ang perang ito, mawawala sa akin ang lahat, ang bahay, ang aking law practice, lahat. Humarap ako sa kanya. At bakit ko dapat pakialaman iyan, Angela, kung kailan nasa iyo ang lahat at wala ako? Nag-alala ka ba sa aking kapakanan? Hindi, bulong niya. At kinamumuhian ko ang sarili ko dahil doon. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Ang sandali kung kailan kailangan kong magpasya, kung anong uri ng tao ang gusto kong maging. Maaari akong maging tulad ni Angela sa akin, malupit, walang awa, walang habag. O maaari akong maging ang taong nakita ni Roberto sa akin, malakas, ngunit may kakayahang magpatawad kapag nararapat. Angela, sabi ko sa wakas, bibigyan kita ng isang alok. Isang alok lang. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa desperadong pag-asa. Tutulungan kita sa iyong mga utang, ngunit hindi bilang regalo. Bilang isang pautang na may napaka-espesipikong mga tuntunin. Kahit ano, ma, tatanggapin ko ang anumang tuntunin. Ngumiti ako, ngunit hindi ito isang mainit na ngiti. Hindi mo pa naririnig ang mga tuntunin. Naupo ako sa tapat ni Angela, pinapanood siyang naghihintay sa aking mga tuntunin na maihalo-halong pag-asa at takot sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming buwan, inilarawan ko sa isip ang sandaling ito. At ngayon na nandito na, nakaramdam ako ng isang malalim na kalmado na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ito ang aking mga tuntunin, simula ko, ang boses ko ay matatag at malinaw. Pahihiramin kita ng 29 milyon para bayaran ang iyong mga utang at bigyan ka ng kaunting panimula. Ma, mas malaki pa yan sa inaasahan ko. Ako di. Itinaas ko ang isang kamay para patahimikin siya. Hindi pa ako tapos. Ang pautang ay may 5% interes kada taon na babayaran sa loob ng 10 taon. Mas mapagbigay pa yan kaysa sa anumang bangko. Tumango siya ng sabik. Tinatanggap ko. Siyempre, tinatanggap ko. Ngunit mayroon pang mga kondisyon. Sa susunod na 5 taon, magtatrabaho ka para sa akin. Pupunta ka rito tuwing Sabado at tutulungan mo ako sa pagpapanatili ng ari-arian, paglilinis, anuman ang kailangan ko. Walang reklamo, walang dahilan. Nakita kong bahagyang nagbago ang kanyang mukha, ngunit tumango siya. Sige po. At sa bawat pagpunta mo, kakausapin mo ako ng may paggalang. Wala sa mga mapanuyang o mapangmatang komento na nasanay ako. Ituturing mo ako tulad ng inang lagi kong naging, hindi ang pabigat na napagdesisyonan mong ako. Opo, ma. At panghuli, sabi ko, tumayo at naglakad papunta sa aking mesa. Gusto kong sumulat ka ng isang liham ng buong paghingi ng tawad para sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi para sa akin, kundi para sa iyong sariling paglago. At gusto kong basahin mo ito ng malakas sa buong pamilya sa susunod na pagtitipon sa Pasko. Namutla si Angela. Ma, nakakahiya yan. Nakakahiya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nakakahiya para sa iyo na humingi ng tawad sa pagpapahiya sa sarili mong ina. Sa pagpapalaya sa akin sa aking tahanan at pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin sa buong pamilya. Yumuko siya, nahihiya. Hindi po. Tama kayo. Gagawin ko po. Mabuti. Kung ganoon, mayroon tayong kasunduan. Kinabukasan, inilipat ko ang pera sa kanyang account. Ang makita ang kanyang ginhawa nang mabayaran niya ang kanyang mga utang ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan, hindi dahil natutuwa akong tulungan siya, kundi dahil nakuha ko ang kumpletong kontrol sa sitwasyon. Sa unang Sabado na dumating siya para magtrabaho, nakasuot siya ng maong at lumang t-shirt, isang bagay na hindi ko na nakitang suot niya sa loob ng maraming taon. Kung wala ang kanyang mamahaling damit at aroganteng kilos, mas kamukha niya ang anak na natatandaan ko mula sa mga dekada na ang nakalipas. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya, ang kanyang tono ay magalang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kailangan kong tulungan mo akong linisin ang bodega sa likod. Inaayos ko ang ilang mga bagay. Nagtatrabaho kami sa katahimikan sa unang oras. Nakikita kong nahihirapan siya sa pisikal na gawain,
ang kanyang malambot na mga kamay ay hindi sanay sa trabaho, ngunit hindi siya nagreklamo. Ma, sabi niya sa wakas habang inililipat namin ang ilang lumang kahon. Pwede po ba akong magtanong? Siyempre. Paano ka po nakakuha ng pera para ipahiram sa akin? Hindi ko po maintindihan kung paano ka nakapag-ipon ng ganoon kalaki dahil mahirap ka. Ako na ang nagtapos para sa kanya. Namula siya. Hindi ko po yun ibig sabihin ng ganoon. Ngumiti ako, ngunit hindi ito isang malupit na ngiti ngayon. Angela, maraming bagay tungkol sa akin na hindi mo alam. Maraming bagay na hindi mo kailanman inabalang itanong. Nang hapong iyon, pagkaalis niya, naupo ako sa aking naayos na beranda, humihigop ng tsaa at tumitingin sa kagubatan na ngayon ay alam kong naglalaman ng aking kayamanan. Bumubulong ang mga puno sa hangin, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng ganap na kapayapaan. Ang mga sumunod na buwan ay nagtatag ng isang routine. Dumating si Angela tuwing Sabado, nagtatrabaho ng walang reklamo, at unti-unti kaming nagsimulang magkaroon ng mga tunay na pag-uusap. Hindi ang mga mababaw na interaksyon ng mga nakaraang taon, kundi mga tapat na usapan tungkol sa buhay, tungkol sa mga pagkakamali, tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. Isang Sabado ng taglagas, habang nagwawalis kami ng mga dahon, ginulat niya ako ng isang direktang tanong. Mapapatawad mo pa po ba ako, ma? Huminto ako at sumandal sa aking walis. Angela, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ipinagkakaloob ko o ipinagkakait na parang premyo. Ito ay isang bagay na natural na nangyayari kapag nakikita ko ang tunay na pagbabago. At nakita niyo po ba? Tunay na pagbabago. Tiningnan ko siya, ang 40 taong gulang na babaeng ito na muling natuklasan ang kababaang loob sa mahirap na paraan. Nakita ko. Ngunit mas mahalaga, sa tingin ko'y nakita mo ito sa iyong sarili. Tumango siya, pinupunasan ang isang luha. Nahihiya ako sa taong ako dati. Huwag kang mahiya sa nakaraan, Angela. Gamitin mo ito para maging mas mabuti sa hinaharap. Dumating ang Pasko at kasama nito ang unang pagtitipon ng pamilya mula noong aking pagkatapon. Tinupad ni Angela ang kanyang pangako at sumulat ng isang buong liham na humihingi ng tawad hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya para sa mga kasinungalingang ikinalat niya tungkol sa akin. Nang basahin niya ito ng malakas sa sala ng kapatid kong si Linda, na naroroon ang buong pamilya, ang katahimikan ay ganap. Nakikita ko ang mga luha sa mga mata ng ilang kamag-anak na naniwala sa kanyang mga kwento at tinalikuran ako. Ma, pagtatapos ni Angela, nakatingin ng diretsyo sa akin. Hindi ko deserve ang iyong pagpapatawad, pero sana balang araw ay mapaghirapan ko ito. Pagkatapos ng hapunan, lumapit sa akin si Linda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Josie, hindi ako makapaniwalang naging ganoon kami kadaling maniwala. Dapat mas alam namin. Naniniwala ang mga tao sa gusto nilang paniwalaan, sagot ko ng simple. Pero ang mahalaga ay alam na nila ngayon ang katotohanan. Nang tagsibol na iyon, eksaktong 1 taon pagkatapos matagpuan ang susi sa kubo, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Dumating na ang oras upang ibunyag ang aking tunay na sitwasyon, ngunit gagawin ko ito sa aking paraan. Bumili ako ng isang magandang bahay sa mga burol na tanaw ang lambak kung saan ako lumaki. Hindi ito magarbo, ngunit elegante, komportable at ganap na akin. Nang dumating si Angela para sa kanyang karaniwang Sabado ng trabaho at natagpo ang walang laman ang kubo na may isang tala na nagtuturo sa kanya sa aking bagong address, ang kanyang pagkabigla ay kumpleto. Ma, sabi niya nang dumating siya sa aking bagong bahay. Ano po ang lahat ng ito? Ito ang aking tahanan, sagot ko ng simple. Ang aking tunay na tahanan. Pero paano? Yung perang ipinahiram mo sa akin, ang iyong sitwasyong pinansyal. Ngumiti ako, inanyayahan siya sa maluwag na kusina kung saan ako naghanda ng tsaa. Angela, natatandaan mo ba ang kubo na akala mo'y walang halaga? Opo. Lumalabas na may alam ang papa mo na hindi natin alam noong una. Ang lupang iyon ay mayroong napakahalagang mga karapatan sa mineral napakahalaga. Pinanood ko siyang iproseso ang impormasyong ito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pag-unawa, at pagkatapos ay sa isang bagay na mailalarawan ko lamang bilang pagkamangha na maihalong paggalang. Ibig sabihin, alam ni Papa. Alam na alam ng Papa mo ang kanyang ginagawa. Alam niyang wawasakin mo ang liquid cash,
Ngunit ako ay magkakaroon ng pasensya at karunungan para matuklasan ang tunay na kayamanang iniwan niya sa akin. Matagal na natahimik si Angela. Sa wakas, tumingin siya sa akin. So, hindi mo pala kailanman kinailangan ang tulong ko. Pwede mo na lang sana akong hayaang magdusa sa mga kahihinatnan ng aking mga gawa. Pwede ko sanang gawin yon. Bakit hindi niyo po ginawa? Lumapit ako sa kanya at inilagay ang aking kamay sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, anak pa rin kita. At dahil naniniwala ako na ang taong dati ka ay naroroon pa rin sa loob mo. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po deserve ito. Siguro nga hindi, sabi ko ng malumanay. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay hindi laging nakabatay sa kung ano ang nararapat. Nang tag-araw na iyon, natapos ni Angela ang pagbabayad ng kanyang utang, 3 taon nang mas maaga sa schedule. Muli niyang itinayo ang kanyang law practice na may ganap na ibang focus, nag-specialize sa pagtulong sa mga pamilyang nasa krisis pinansyal. Sabi niya, ito raw ang kanyang paraan ng pagbabalik loob. Ma, sabi niya sa akin isang Sabado habang nagtatrabaho kami sa aking bagong hardin. Naisip mo po ba kung ano ang mangyayari kung hinati na lang ni Papa ang lahat ng pantay mula sa simula? Pinag-isipan ko ang kanyang tanong habang nagtatanim ako ng mga rosas sa tabi ng daanan. Sa tingin ko, mas kilala tayo ng Papa mo kaysa sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili, sa wakas ay sagot ko. Alam niyang kailangan kong matutunan na kaya kong mabuhay ng mag-isa. At alam niyang kailangan mong matutunan na ang pera na walang karunungan ay walang halaga. At sa tingin mo po ba, natuto tayo? Tiningnan ko ang aking anak, hindi na ang mayabang at malupit na babaeng dati siya, kundi isang taong natuklasan ang kababaang loob at pasasalamat sa mahirap na paraan. Inisip ko ang aking sariling paglalakbay, mula sa wasak na babaeng pinalaya sa kanyang tahanan, tungo sa independyente at maunlad na babaeng ako ngayon. Sabi ko, umingiti habang binabalot ng sikat ng hapon ang aking hardin sa ginintuang liwanag. Sa tingin ko, sa wakas ay natuto na tayo. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa aking terasa, pinapanood ang mga ilaw ng lambak sa ibaba, nagnilay-nilay ako sa pambihirang taon na nagdaan. Nawalan ako ng isang pamilyang binaliwala ako, at nakuha ko ang respeto ng isang anak na natutong pahalagahan ako. Tumunog ang aking telepono, na antala ang aking mga iniisip. Si Angela iyon. Ma, gusto ko lang mag-good night at magpasalamat. Para saan? Sa hindi pagsuko sa akin. Sa pagkakita ng isang bagay sa akin na hindi ko makita. Pagkababa ko ng telepono, naupo ako sa katahimikan ng gabi, pakiramdam ko ay mas buo ako kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Tama si Roberto. Mas malakas ako kaysa sa inakala ng sinuman, kabilang na ang aking sarili. At minsan, ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang pagkuha ng gusto mo, kundi ang pagtuklas na nasa iyo na pala ang lahat ng kailangan mo para maging masaya.